Live. Bernard, bakit sinasabi ng pag-asa na posibleng umabot sa catastrophic at life-threatening situation itong bagyong Pepito, Bernard? Yes, sama ka dyan na lumakas pa nga ang super typhoon na Pepito habang papalapit sa Catanduanes, kaya patuloy na pinag-iingat ang mga nakatira sa coastal communities sa posibleng epekto naman ng super typhoon, lalo na itong tinatawag na storm surge. Huling namataan ng sentro ng bagyong Pepito sa layong 120 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 195 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo 20 kilometers per hour sa direksyon ng west-northwest. Posibleng maglandfall ang bagyong Pepito sa Catanduanes mamayang alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. Bukas posible namang maglandfall ang bagyo sa Aurora o Quezon Province. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa Catanduanes, northeastern portion of Camarines Sur. Signal number 4 sa Camarines Norte, northern and southeastern portions ng Camarines Sur. Northeastern portion ng Albay. Signal number 3 naman sa Polillo Islands, northern at eastern portions ng mainland Quezon. Rest of Camarines Sur, rest of Albay, northern portion of Sorsogon, northern portion ng eastern Samar. Signal number 2 sa southern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Rizal, rest of Quezon, Laguna, Marinduque, rest of Sorsogon, Burias Island, Ticao Island, central portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar, rest of Northern Samar. Habang signal number 1 sa mainland Cagayan, rest of Aurora, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, rest of Pangasinan, rest of Zambales, Batangas, northern portion ng Occidental Mindoro, Romblon, rest of Masbate, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu, northern portion ng Dinagat Island. Nilinaw ng DOST Pag-asa na ang naranasan naman sa ilang lugar sa Bicol region ay ocean swelling at hindi storm surge. Paliwanag din ng DOST Pag-asa, ang ocean swelling o ang pamabaga ay nangyayari kapag may papalapit na bagyo kung saan ilang serye ng alon na may mahabang wavelength. Habang ang storm surge o daluyong ay nangyayari naman sa tulong ng malakas na hangin ng bagyo. Kadalasan itong nangyayari kapag nasa lugar ang bagyo. Kasabay nito, naglabas ang DOST Pag-asa ng storm surge warning sa ilang lugar sa bansa. Mahigit 3 metro na taas ng tubig ang inaasahan sa La Union, Pangasinan, Quezon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Eastern Samar. Pinag-iingat ang mga residente na nakatira sa low-lying coastal communities at lumikas din kung hindi naligtas ang kanilang sitwasyon. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang information dissemination ng ilang local government units sa tulong na rin ng kanilang social media upang magbigay paalala at babala sa atin mga kababayan. Bernard, sa National Capital Region o sa Metro Manila, ano naman yung inaasahan gayong isinailalim ito sa signal number 2? How about yung rainfall warning ng Pag-asa sa Metro Manila? Ngayong araw nga hindi pa ramdam ang bagyong Pepito, pero bukas inaasahan natin na may mga pag-ulan ng mararamdaman ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, kaya dobling pag-iingat yung kanilang paalala bagamat hindi pa nga tuluyang nararamdaman itong bagyong Pepito dito sa Metro Manila. Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click na ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell
para ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming video. Team Sam TV, inilalapit kayo sa mga balitang kailangan ninyo, araw-araw.